Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLV. Oras sa mga tugang, igwara kita ni na 34 minutos makalis na alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Endokabosal daw po tabi kitang unyan kan Martes, petsadus na kan bulan kan Disyembre 2025 sa Engineering Department kay ba nanti dyan si Sir Stephen Pabi, Sir Chief Engineer Ariel Camarote, asin man si Sir Pastor Serge Marmol. Mga tugang, nagantabay kamo sa papitik-pitik lang. Ako si Pitik Jonal Cuba. Good morning, maray na aga sa tuyong mga paraan tabay. Ano man po ang sa tuyong pinagigibungon niyan, Pilipinas, good morning. Bicolandia, maray na aga, asin maray na aga sa paborito kong probinsya, ang probinsya kan Camarines Sur. Maray na aga po sa Indocabos, mga tugang. Bueno, mga tugang, pwede ka mo magpaabot ka na sa ito pong mga komentaryo. Asin man, siyempre, and public service asin ni Bapa, digdi po sa laog ka na programa. Asin duman po sa mga kababayan ta, mga tugang, bago kita magpoon ka na sa tuya pong mga trabaho, siyempre maagad kita nin bendisyon, tabang sa mahal na Diyos, kaya uya po ang sa tuyang daily bread. Mula sa awit 37:9, sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mahihiwalay, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupa. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang sa tuya pong daily bread. Bueno, duman sa mga kababayan ta nagtataratagiti po sa tuyang panahon ngunyan na digdi po sa laogan na siyudad ka na Naga. Sana mayo ni na mag-agi ni na bagyo ngunyan na bulan ka na Disyembre ninulit mapasko. Mapas ko mga tugang pagkatapos agian pakitanin na raot nin kamugtakan kan panahon. Sana mayo po so mga G kita mga tugang duman sa mga kababayan ta. Mga tugang duman sa mga paraan tabay ta puna na po inot na hearing ngunyan ka na ICI para ngunyan sa bulan ka na Disyembre asin kasubago po naka live stream sinda mga tugang ipinailing itong pagpuon ka na hearing sa ICI iniyo pong Independent Commission for Infrastructure asin digdi po mga tugang si Agaraw iyo po ang ipinagsalang sa investigasyon ka na ICI mga tugang. So duman, igot na pinagpapaimutikan po ni Laguna Port District Congressman Binamin Agaraw Jr. na personal niyang bistado iniyo pong si Sara asin Corley Diskaya. Itong magagumpagang kontratista na sangkot mga tugang sa subuot maanumaliyang bidding kanagkapirang mga infrastructure project asin sangkot man sa mga kickback, mga ghost project kan DPWH. So sa pagatubang kaniyo po ni Congressman Agaraw kan Port District duman po sa Laguna sa Independent Commission for Infrastructure Project ngunya na aldaw pinagpapayag kani na mayo siyang personal na relasyon na mga tugang sa mag-agum na Diskaya. So nininigaran niya, nabistado niya ini asin digdi po pinagninigaran niya na dai niya
bistado o mayo siya ning personal na relasyon digdi po sa duwang ini. Kumbaga dai niya bisto bako niyang barkada and dai niya pa nakakatransaksyon. Sabi po niya ni Congressman Binamin Agaraw Jr. Kana Port District dumampo sa Laguna, tasaro siya sa pinagapangaranan po kana mag-agum na diskaya. So, magigirumduman na dumampo sa pagdangog sa Senate Blue Ribbon Committee, saro siya sa inakusahan kan na mag-agum na diskaya, mga tugang na subuot nakaresibinin na kickback para po sa flood control project, mga tugang. Alagad sa pag-atubang kani mga tugang sa ICI ngunya na pagkaaga, hindi po igut na pinag-ninigaran na kaini, mga tugang. Ilingon ta itong sa iya mismong mga nainot na pahayag, ta ngunya na dumampo sa party ka na ICI resist, resist po ngunya duman sa party mismo ka na ICI nasambit na pong hearing, kaya naka-standby kaya lang garo masakit-sakit na play itong inot na pahayag live kaya ito day po garo day mai re-rewind ta live kaya itong nasambit na pong pahayag kaniyo pong nasabing congressman kana Laguna kaya aratyan ta resist man lang ipagpapadagos na nasambit na pong pagdangog kana nasambit na pong iniyong hearing dumampo sa party mismo kana Senado o bako sa Senado sa ICI at yan man mga tugang igwa manin session ngunyan sa party kan na Senado inaantabayan ng tamaan kung ano po ang mangyayari. Kundi duman kaya sa Senado pinag-uurulayan iyo ang budget so budget hearing iyo ang nakapalaman sa tutukaron ka na Senado, kaya iyan mga tugang daidig di matutukar itong mapadapit po sa party kanda anomalya sa flood control project. Bakong arog naman sa ICI talagang tutok may mga pinag-imbitaran may mga pinag-imbitaran dumanda na iyo po ang iimbestigaran kaniyo pong grupo kana ICI. So live na sinda mga tugang pinapailing na kung ano ang mga ginigibo dumanda, ano ang mga kaputan sa party mismo kan independent court, mga tugang halat-halaton ta and party mismo kan ginigibong investigasyon na kaniyo pong grupo ka na ICI. Kung mabalik pa, data aram ko nanong oras po mabalik na nasambit na pong hearing mga tugang ta. Yaon sindangon yan sa resist, resist iniyo pong grupo. Bueno, mga tugang, sa iba pa niya itong pag-uurulay-ulayan, usong-uso maski sa inanasyon igwan ni nangyayaring korupsyon na mga tugang. Maski sa inanasyon maging duman sa Estados Unidos de America, maging sa parte ka na Bangladesh o sa iba pa na mga nasyones ka na kinaban mga tugang, may mga nangyayari po na mga korupsyon and may mga nagkakaharatulan. Mala nga nita bako lang po digdi sa Pilipinas mala nga nita dumampo sa party mismo kan Bangladesh, itong dating Prime Minister kan Bangladesh liwat po na pinaghatulan ni korupsyon asin digdi nadamay pa po sa iyang aki
duman sa Dhaka sa Bangladesh. Liwat na pinagatulan kan korte duman sa Dhaka, Bangladesh, ang dating Prime Minister kanina si Sheikh Hasina. Anda mga kuyan garo mga Bombay man sinda mga pangaran ninda. Sheikh Hasina. Iniyo po dating Prime Minister kada Bangladesh, siya po pinatawan nin panibagong 21 taon na pagkakakulong ninhuli po kana kaso man na korupsyon. Garo mandigdi sa partibismo kanda Pilipinas, usong-uso man ang pangkukurakot, ang korupsyon na sa parte kanda gobyerno. So digdi 21 taon na hatol na pagkakakulong, ninuli po kan kasong korupsyon asin na pagkamkam nindaga sa sarong proyektong paharong kanda gobyerno mga tugang. So apwera sa pagkakakulong mga tugang, pinapamulta ini nin tig 100,000 sa kada kaso, sa kada kaso na kung saan ipinagpataw sa saiya. Kabali sa hatol mga tugang kan korte, iyo po ana sa iyang aki ni si Sayib Wasid Joy, Sayib Wasid Joy. Ini po ang aki na babae na si Saima Wasid Putol na parehas natulan nin tig 5 taon na pagkakakulong asin na multa. O si aki niyang duwang babae mga tugang, hinatulan man nin 5 taon na pagkakakulong asin na multa kana korte. Ang mga daga mga tugang duman sa Bangladesh na sinasabi na pinagakurap kaniyo po mga tugang na dating Prime Minister kang Bangladesh, iyo po itong daga na sangkot, iyo ang Rajuk Newtown Project. Ini itong daga sa paharong Rajuk Newtown Project sa Purbakay, sa Purbakay sarong subord kanda Jaka o kanda Dhaka, kang Dhaka. Asin sinasabi na sarong simana bago kani si Hasina hinatulan man po mga tugang, ini yung Prime Minister sarong simana antes kani hinatulan na po siya ni na kagadanan, ninuli po sa crimes against humanity. So pariyo kan kaso ni Digong mga tugang duman sa Netherlands. Si Digong kinasuan po mga tugang nin the kasong crimes against humanity. Mga tugang ninulik po kadtong kampanya ni Digong laban sa droga kung saan kadakol ang pinagadan asin nagadan na mga tugang. So iyan ang kaso na kinakatubang ni Digong ngunyan mga tugang sa parte kan na Netherlands. And iniyo pong nasambit na pong dating Prime Minister nasangkot man sa crimes against humanity. And mga tugang kan sarong simana hinatulan po siya nin kagadanan sa kasong crimes against humanity. Bitay sa iya mismo hatol na mga tugang. So parehas yan kan kaso na kinakatubang ngunyan ni Digong. So matapos ining crimes humanity, crimes against humanity na kaso kaniyong dating Prime Minister, matapos grabe na crackdown na mga tugang laban sa mga estudyanteng nag-aklas kana 2024. Itong nagkagaradan man, garadan, masakir na mga estudyante. Si mga estudyante mga tugang kaidto nagkaigwalang nin
rally, nag-rally laban nagkaigwaning demonstrasyon laban sa administrasyon alagad ginaradan kan taon 2024 kan last year lang mga tugang. Pero itong kidigong panahon man to ni Digong ini panahon kani kan 2024 si panahon ni Digong mga 2020, 2021, 2022 si kasagsagi po kan tukhang kung sain nagkagaradan ito pong mga sinasabing mga drug addict and kadakol po mga tugang kadakol na nagreklamo na mga kapamilya kani. Bako digdi sa korte kan Pilipinas kundi dinirekta ninda sa parte kan sa parte mismo mga tugang kan korte duman po sa Netherlands. So anhatol kay ni mga tugang so anhatol na ini nahihiling na dagdag lang na dagok sa dating leader na haloy na pong nakikipaglaban sa mga kasong kriminal as in political laban po sa iya. Iniyo pong sinabing iniyo po mga tugang sinasabing bagong hatol na itinaupo ining 21 taon na pagkakakulong. Yan sa kaso man po ni korupsyon na mga tugang. Si Digong dai pa kinakasuhan ning korupsyon. Mayo pa nin kasong korupsyon digdi po sa parte kan korte sa Pilipinas mga tugang. Pero igwas yan nin kaso na kinakaatubang mga tugang sa International Court ini yung crimes against humanity. So sa International Court iyan na mga tugang sampa nasambit ng kaso laban kay Digong. Bako po digdi sa parte mismo kan Pilipinas. Mayo digdi nga isinampang kaso laban po kay Digong mga tugang. Kaya ang korte digdi po sa Pilipinas mayo po mga tugang nin the jurisdiction sa parte mismo kan pagbista kan kaso ni Digong kundi an International Court an may poder tayaon po duman isinangat an kaso laban po kay Digong mga tugang sa crimes against humanity. So iyan so mag-iiribana na sinda duman kaya lang hatol na kagadanan kung nguarin na ipapasunod hatol na kagadanan digdi po sa Prime Minister kan Bangladesh o dating Prime Minister kan Bangladesh mayo pa man po mga tugang sinasabi so iyan ipapaluwas yan na ngaya si hatol niyang kagadanan na ipaluwas na ngaya inaatulan na nin kagadanan plus ngunya kasudma hinatulan na naman siya nin 21 taon duman sa korupsyon mga tugang pagkakakulong kundi mas matimbang diyan itong hatol na kagadanan ito ikakalendaryo na lang to kun nguarin ipapasunod and hatol na bitay laban po sa parte mismo kan Prime Minister. Halimbawa si Digong mahatulan man mahatulan man kung ano ang klase ni na hatol. Halimbawa nga kagadanan so ito sintensya niya na to pero ikakalendaryo pa yan dahil ba basta-basta urado urada mga tugang na ipapasunod ka na korte ikakalendaryo pa yan. Halimbawa nga hatol nga sa imo i-execute ka nga sa masunod na taon o araw po yan kayan sa masunod na taon i-execute halimbawa nga naghatol mo niyan. So, i-execute ka December 20. December 20 nga. O di sa utro taon ka, ipapasunod itong sa imong hatol na kagadanan. So, iyan na mga tugang. Hirak man. Tako ni hilingon mo. Edi yung pong Premier Ministro dati kan Bangladesh, gurang na. Senior citizen na mga tugang.
ana Prime Minister babae kan Bangladesh mga tugang kung ilingon mo ang edad niya haros pareho na ni Digong mga yaon na sa 80 mga tugang 80 hatulan kanina hatol nina kagadanan partner so hirak man pwedeng sigurong habang buhay okay na yan mga tugang digdi kaya sa tuya kung ihilingon mo digdi sa Pilipinas may man kita nin hatol nin kagadanan partner hinali na yan durante ka na panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo mga tugang hatol na bitay pig abulis na pig ali na po mga tugang and imbis na hatol ni na kagadanan nahatol na lang ang pinakamagabat na hatol na papasa digdi po sa Pilipinas iyo po ang reclusion perpetua reclusion perpetua gustong sabihin habang buhay na pagkakakarsil daita pwedeng daita aram kung halimbawa maatulan halimbawa man lang anong malay mo kung mapalibre man si Digong so daita aram mga tugang kung digdi sa kasong kinakaatubang ni Digong halimbawa hatulan siya tamayo manin na hatol na kagadanan digdi sa Pilipinas kung hihilingon partner kung susunodon ang pinakamagabat na hatol sa Pilipinas iyo ang reclusion perpetua sa crimes against humanity ang mga nahihiling ta nakadaklan po mga tugang na mga opisyal na sinampaaning kasong crimes against humanity arog kan Bangladesh arog duman sa parte kan na Africa iba pa nga mga nasyones mga tugang kabali na si Hitler mga hatol partner pag crimes against humanity kadaklan na hatol kagadanan partner death penalty so daita aram duman kay sa inda sa mga nasyon inda igwapa kadtong pinagaapod na death penalty idigdi sa satuya mayo kaya kung maging positibo man lakdang na ini baka yan pwedeng adaptaron iniyo pong digdi sa parte mismo kanda Pilipinas nahatol partner na ang pinakamagabat iyo mismo ang sinasabing pinakamagabat iyo po ang pinagsasabing reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakarsil o ipapasunod man itong death penalty. Daita po yan aram. Kuning kaso, daita man sinasabing guilty na si tatay mo. Tanagaagi pa man na proseso, nag-iimbestigar pa man. Kaya lang magabat kaya partner, magabat ang kasong crimes against humanity. Lalong-lalo na kadakol ni mga nagadan pastor? Kadakol ning mga nagadan na mga Pilipino durante po na mangyari ang kampanya ni Digong. Si Digong mismo kaya nagpaprasabi, pagpapatayin mo yan. Kayo na mga miyembro, kayo na mga sangkot sa illegal na droga, pagpapatayin ko kayo. Yan ang pirming sasabi ni Digong mga tugang kaya duman sa kampanya niya kontra sa droga kadakol ang nagkagaradan and kabali duman mga tugang sa mananagot iyo si Bato okay si Bato sige ang tago-tago ngunya kun sa insain dai mo malocate ang kinakamugtakan kaniyo po ni Senador De La Rosa mga tugang ni Bato kadakol mo niya na napapangisi kadakol ang napapangising nahihirak ki Bato ta si Bato kadto grabe ang ablada kaya grabe ang ablada ang sabi niya gusto ko nga ning makulong makaibanan ko ngaya si tatay ta ako ngayaan maataman ki tatay ta siyempre may edad na 80 anyos na baga partner so maedad-edad na si tatay niya pagkatapos mga tugang si Bato hubin pa man si Bato masisinta pa lang garo niyo si Bato
Ta si bato baga pirang bisis na nagtukaw o pwede mga 60 si bato 56 ang retirement kan na PNP sa kakanda AFP kan mga uniform men and pag retiro ninda sa serbisyo 56 anyos kaya pwedeng mga yaon sa 60 lampas iniyo pong si bato so ngunya mga tugang itong mga pinagasasabi ni bato na siyaan maataman garo dahil mangyayari ta sige baga ang tago ni bato dahil maaraman kunyaon sa ina ngunyan so isog niya kan panahon mayo na ngunyan na waran si kusog niya nin isog ngunyan grabe na ang kusog kan kuto ni bato kinukuto ng maray si bato ngunyan kaya sige na tago mga tugang so si bato saro man po yan saro man yan na mga tugang sa sinasabing accessory to the crime na dumampo sa kaso po ni Duterte ta sinda ang nag-implementar kadto po mga tugang kadto po mga tugang na pinagasasabing war on drug and si Duterte kan panahon kan iniyo po alkalde pa dumampo sa party kan na Davao siyaman sa na nag-iistorya si saindaman sa nang pagiriba nag-iistorya mga tugang na may sarong grupo na iyo ang naglilikidar kadtong mga persona na mga kriminal asin mga involved sa droga kung hilingon nga ni nakamaray kuta na ito itong kampanya ni Duterte na magkagarada nito mga kriminal partner itong sa droga kundi sala si proseso partner sala si proseso dapat kuta na ito dinarakop ikinurulong pinaagi sa korte kinasuhan kung anong kahatol kan korte iyo kuta na si dapat na nangyari mga tukang. So, maski ka pa mayor, maski ka pa presidente, mayo kanina poder na ikag mo sa party mismo, kanda kamot mo ang batas partner. Mayo kanina poder, mayo kanin rason na magsugo, nagadanon mo ang sarong tao. Maski pa iyan na kriminal, may diretso yan ba kung iyo pastor? May diretso yan na mga tugang na mabuhay maski pa yan na kriminal maugma ko ta na nabawasan nabawasan itong mga kriminal nabawasan itong mga pusher kan illegal drugs ta ara mo dakula bagang dagok sa parte kan komunidad mga pusher mga tugang pero may karapatan man iyan mga tugang na mabuhay pa man. Iniyo pong nasambit na mga kriminal na ini. Duman sa pagiling na nasala po itong proseso kana pag-likidar, pag-eliminate, digdi po sa nasambit na mga persona kaya nagkaigwasindanin na kaso. Iyon na ning crimes against humanity mga tugang na kinakaatubang duman sa International Court sa Netherlands kaya digdi mga tugang halat-talaton ta magiging hatol po kan korte kadakol nang napatunayan na kadaklan na pinagadara ang kaso duman po sa International Court partner kadaklan ginana ginana po kan mga nagkaso majority mayo nga ni dinarado man na kaso sa parte kan International Court mga tugang na dai po ginana kan mga nagarereklamo haros gabus ginana and haros gabus na mga hatol na pinaggibo po kan International Court itong mapadapit mga tugang sa crimes against humanity sindagabos sintensyado nin kagadanan sintensyado nin kagadanan
and igwaman na dinarado man sa party mismo kan International Court ito mga kaso ni na korupsyon na mga tugang, pero bako man in sentensyang kagadanan. Ang iba dyan na reclusion perpetua, ang iba 21 taon araw kaniyong Prime Minister kana Bangladesh. Pero nainot na pinagatulan ang dating Prime Minister kana Bangladesh nin hatol na kagadanan, death penalty, ninuli po kan kasong crimes against humanity. Sumasakiton palan kung ihiling-hilingon ta, masakiton palan ang kasong crimes against humanity. Magabaton pala na kaso. And mga isinasalang dyan na mga leader kan manlain-lain ng mga nasyon, pag guilty an naging hatol ka na korte, mga tugang, bitay ana sentensya. Yan pala na makanusun palan. Ana magkaigwa kanin kasong crimes against humanity. Digdi sa satuya, kung digdi yan, ana sentensya kaya na mga tugang, kung masintensyan man yan, ang sentensya kaya reclusion perpetua lang. Tamayo man kita nin hatol na kagadanan. Duman kaya sa inda, open duman sa inda, igwa sinda ning likayan. Pag magabat na marayan kaso mo, ang sinusudod kayan, duman sa duman po sa inda. Duman sa indang gobyerno, lalong-lalo na duman sa indang nasyon. Bukas duman, nakapalaman duman sa lay, tinutugutan kan lay na kapag magabat na marayan na sa imong kaso, mga tugang, araw kaning crimes against humanity, bitay po ang sentensya sa imo. Bueno, so iyan na mga tugang and pinagtatawantanin atensyon na ang korupsyon palan, sige kita ning kururaw, duman sa inda, dahil nagpapara kururahaw, inahalat ang sentensya, kan korte, mayo ka bagang madadangog duman sa parte ka na Bangladesh na siga na kuraw na ngaya digdi sentensya na yan bakong arog digdi sa tuya mga tugang open, grabe ang pagiging demokrasya digdi sa tuyang lugar. Magdiyan ka sana sa gilid ka na tinampo, makurukuraw ka, grupo ka mo, makurukuraw na ngaya i-prosecute itong mga korupto, involved nga sa pangkukurakot digdi sa Pilipinas. Okay yan, kurukuraw ka dyan. Pero kung solo ka, dakupon ka partner ta, ang paguna kayang kapay ka, pastor, darawang ka kayan sa mental, kuraw daw dyan, pastor, porbaran ta katawan ta kang 20, magdiyan ka lang sa luwas, porbaran mo, dyan lang sa gate, magkuraw ka, kuraw kang ngantig, i-prosecute si mga korupto digdi sa naga, o sige daw partner, nagkuraw ka tawan ta kang 20, pagasulinahan ta ka, pastor, sarong litro ng gasolina, magkuraw ka lang dyan, magluwas ka, pastor, kaya mo, kaya mo. Solo ka lang, dahil mo iba si Ayi. Solo ka lang. Sige daw, porbare daw, kundi ka na ko po dyan ni Kapitan. Pero pag grupo, okay yan. Lalong-lalo na pag may permit. Pero pag nagkuraw ka nga solo dyan, nakaka-ribaraw ka nga, makulugon ka nga sa payo. Kuyan ka nga, nakaka-disturbo ka nga. Nakaka-disturbo ka nga sa mga yaon digdi. Patapos namaluan ka pa, baka may ambulansya na partner, namaluan ka pa, dinara ka pa duman sa kadlan. Pastor? Iyan na mga tugang. Pero grabe ang demokrasya digdi sa tuya sa Pilipinas. Duman sa inda maayo kayan, dahil na pag kinasuan ka na,
maayo ka ng madangog, nagaharalat na lang sindanin hatol, pero digdis sa tuya, sige paan kururahaw. Ano? May korte, kaya nga ni may korte, kaya nga ni dinaraan na kaso sa korte, tanganing halaton na korte ang mag-desisyon, ano po, dahil dapat na pinapanginutan. Taan na korte, inahatid-hatid kayan, basado sa ebidensya, pastor. Ano? Basado sa mga testigos, basado sa nakalatag na mga ebidensya, iyan pigtatawanin atensyon kan korte sa sainda pong paghatol. Ano? Maski pa yan, isipon mo, may mga kriminal baga, pastor, ano, mauurag kaya na digdi sa to, kadakol din mauurag ng mga abogado eh. May mga kriminal mga tugang, hilingon mo ha. Igwa dyan ni na nakasaksak o nakagadan. Ha? O, kundi man nakabadil partner. Ano? Ha? Digdi, maski aram mo na siya ang naggibukan na krimen na partner, siya ang nakagadan, papaagiyon pa yun sa korte. Kung na maluya-luya si abogado kadtong biktima partner, maurag itong abogado kadtong nasambit ng kuyan po, nasambit ng suspect, digdi po, napapawarang saysay ang suspect, taan binabasihan kaya ang ebidensya. Yung mga pastor, ano, pagkatapos, itong mga reglamento o argumento sa parte mismo ka na korte mga tugang. Ano po, iyan ang binabasihan pagkatapos masabi ang iba, si Uwis nga nabakal, bako po iyan, dahil nabakal si Uwis. Ang binasihan duman, si argumento ka na mga argumento ka na mga biktima or suspect, mga tugang, mga testigos, pagkatapos si mga ebidensya na nilatag. Could na aram na kan gabos, maski nga ni aram na kan gabos na iyon nakagadan, kung maluya man si ebidensya, ano, maluya man si argumento kasi abogado, na digdi po mga tugang, ang desisyon ka na korte na iiba. Ano po? So dahil nangangahulugan na itong judge na bakal. Ano po? Na bako po yan arog kayan, mga tugang. So, mga sintensya binabase po sa argumento kan mga testigos, abogado, asin man po sa mga ebidensya. Maski pa yan nahiling mo na iyo talaga na guminadan kung maluya man si argumento partner pagkatapos si mga testigos. So, siyempre, ang korte desisyon depende duman sa inilatag na mga argumento asin testigos. Araw kaya na mga tugang. Ano? So, pinaagi po sa due process. Kung kita lang itong barbaric na kuyan partner na hustisyang hanapunta, guilty na itong taong nakabadil. Bakong iyo, pastor? Guilty na mga tugang. Itong nakabadil na tao. Masabi ta, siya may sala, siya naggadan. Ano po? Kaya lang, may mga bagay na pinagkukonsidera, hinihiling po kana korte, dumansinda, nagbabase kan sa inda pong mga desisyon. So, araw kaya na mga tukang. Kaya, ini yung mga akusado, maski si Tatay Digong, ano po, kung maurag anda, paglatag ka na mga ebidensya, asin na maurag mismo, ano po, maurag mismo ang abogado kani, mag-argumento sa korte mga tugang, pwedeng mapawarang sala. Pero kung maurag man mga testigos, maurag man mga tugang, ang abogado ka na nasambit na pong iniyong mga biktima, si Digong, pwedeng mahatulan. Pwede pong sentensyang kagadanan o pwede man po sentensyang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakarsel. So depende iyan na mga tugang sa mga testimonya, mga argumento na pwedeng ilatag kan mga abogado asin mga ebidensya na ilalatag po sa korte. So araw kayan na pag-atid-atid kan mga desisyon kan korte. Bako man na si gusto ta iyo na bako man na digdi maski ni yung kuyan partner, maski ning kisaldi ko,
maagi yanin na due process sa mga tugang. So dahil man nagngangahulugan na si Saldico mili akusado, mili na iyo ana itinutukdo mga tugang kana gabos na iyo ana pinaka-principal sa parte kana kickback mga flood control project insertion dahil man gustong sabihin na si Saldico may sala na, guilty na. Ano po? Sagkod ng si Saldico, mga tugang, dai po na proprobaran kana korte na siya po may sala, mga tugang. Magpapadagos na inosente pa pastor. Iniyo pong si Saldico, mga tugang. Maski tinutuklo mo na yan, maski dakol na nagsasabi na ngayaan utak kaniyong mga ghost project, ang utak kan mga corruption na nangyari sa flood control, si Saldico, sagkod ng mayo po ni na hatol an korte, siya po magpapadagos na inosente o mayo paninsala. Totoo, akusado. Pastor? Totoo, akusado. Ibaan akusado kan guilty na. Pag inakusar ka, mga tugang, gustong sabihin, kinakasuhan ka pa lang. Kinakasuhan ka pa lang, akusado ka. Dai ka pa sintensyado. Iba ang sintensyado, mga tugang. Pag sintensyado ka na, talagang napatunayan ka na ika nagkurap. Pastor? So abang nagkakaigwa pa nin bista, mga tugang, sa korte, dai mo pa masasabi na siya po talagang kurakot, na siya guilty na. May kaso lang siya. So iyan, mga tugang tatawan talang ni na linaw. Garuman si Digong. Si Digong, maski nga ni sinabing kadakol, nag-aaram na ang intirong Pilipinas sa partner. Nag-aaram na dakol ang nagadan duman sa kampanya kontra sa droga, asin mga kriminal partner. So dahil man gustong sabihin na si Digong, mga tugang, digdi po may kasalan na. May kasalan na. Maski araram na yan kan intirong Pilipinas sa mga tugang. Sagkod ng ankorte, mga tugang, sabi nga ni Kayanda, magpapadagos ka po, mga tugang, na inosente. Until na proven guilty. Magpapadagos ka pong inosente. So, iyan na, mga tugang, sana nalilinawan ta. Kadakol na nagsasabi na iyo na ngayon, korapto na ngayon, nang kurakot na ngayon. So, data masasabing totoo, bako, nagdara siya, nang habunan siya ng kwarta, digdi po sa satuyang lugar, so bako po yan na araw kayan. Kurti pa man giraray, an madesisyon, basado po sa bista, asin basado po sa ebidensya na iraralatag, mga tugang. Bueno, padagos-dagos kita, dahil pa nagpupuon itong hearing, dumampo, mga tugang, sa party bis, hilingon tagaro, iyo na, nagpapadagos na. Yeah. You there, Chair, that the Eniyo po duman sa around ICI ni. what should be provided in terms of information can be required or demanded by the DPWH, because it's the DPWH in this case that in the first place accredits all those contractors. So while there is bank secrecy and you cannot maybe go through the full detail of how those accounts are being managed, I do think that the DPWH or the agency has every right to request for information from their contractors as they see fit. Because the accreditation process in the first place, the awarding of those contractors will come from the respective agencies, sir. But then the government can impose such a rule that during the entirety of the project, si Justice Reyes you yan. must take in account. I believe With so, the bank. sir. I mean, if the agency or the government chooses to require that, I believe so, sir. And that could be part of free enterprise. Don't you think so?
Um, Because that's government money. It's not private money. I think we need to further review that, sir. We need to further study that. Yeah. Okay, turn over the floor. Thank you, Chair. I think what is required of government agencies is that you cannot open an account other than a government bank. That's for sure. Yes, sir. But the question is, because what we're finding out is the transaction, in particular between DPWH and then the contractor, ang daming leakage, no? Because payments are made directly to private banks, and the contractor at the end of the day just reports what they want to report in Si their Commissioner IDRs. Roelio Singson. That's why one of the recommendations of the commission is, okay, if you don't want to open, if the contractor doesn't want to open an account with the government institution or government bank, at least all transactions or funds released by that bank to the contractor has to be recorded and advised to government agencies, whether it's BIR or SEC, or because that's where we're finding there's a lot of leakage happening in income tax returns of contractors. That's the point that I think the chairman wants to plug, while we're still at this high level process and these transactions. We understand, Commissioner. Yeah, we understand, Chair. With your permission, sir, if we could go through perhaps the account Pastor, opening and the process pag-arog ka yan, flows Pastor. and the controls that Pag-arog we kayo have in place. nagpuputol-putol, arog talaga yan Right. yan. Sa live stream, That's okay, sir. I will not nagpuputol-putol ang taram. even go there because that will be all mechanical, right? Dapat My question magpakarelya is, na. you get the money from DBM. The DBM gives you the money for the DPWH. So DBM chair will allocate it to the respective agencies through MDS, the modified disbursement account. From yes. So DBM will inform DPWH first. So there will be, sir, a notice of cash allocation, which serves as land bank's basis to then credit the accounts of the respective agencies. In this case, DPWH just modified disbursement accounts, and then DPWH has sub-accounts, and in those sub-accounts, it then branches out to the respective district engineering offices. No, my question is the DPM would inform the public works that there's a check with Land Bank, or Land Bank will be the one to inform the DPWH. Okay. If I Sorry. yes, if I may, sir, just for clarity before I answer your question, the MDS or the modified disbursement system of the government is not a regular account, sir. It's not a deposit account. It's just a contingent account that is being allocated per agency. So when there's a budget given by the government by January, so that's according to the agencies, and then agencies through their central office, in the case of DPWH, will coordinate with the DBM on the issuance of the notice of cash allocation. So this is from the central office, specifically for a certain project. And then based on this NCA, the central office will submit documents to Land Bank for us to, because we have the centralized system for the MDS, for us to credit the corresponding running balance for that certain account. And then with this, when we have allocated that funds or credited that funds on using the action document releasing system or the ARDS portal of the DBM, then the DBM Anyway, may I cut you? Yes. So the DBM talks with DPWH and they give an NCA Yes, to sir. DPWH. yes, sir, that's a central office. And
DPWH would present the NCA to Landbank. Not yet, sir. And then the PWH will notify the regional office through the notice of transfer allocation per regional office. So this NCA would be, is there only one NCA or several NCAs? One NCA, sir. So they Then- will divide the NCA to all the regions? Yes, sir. 12 regions? something Yes, like sir. that. Yes, sir. But Let's say is it's that the 12 full regions. amount of the budget or what only released? Only for release for those projects, specific projects, sir. So do I get it that the entire amount for the projects already released? No, sir. It comes in tranches, depending on the milestone of the project. So We know this because we see the disbursement of orders presented to us by the DPWH regional offices. so you're the one that controls the money going out, Landbank or We DBM? act on instruction, sir. We act on Yes. instruction. So our role is really like an agent. So we wait for instructions from the respective offices, in this case, DPWH. DPWH will instruct us, and only upon instruction do the credits to the respective accounts happen. So I understand. Let's say Manila, DBM would give the money to DPWH and you will give it to Manila. And the public works would coordinate with Landbank as to when the money was given and what is remaining, the balance. Yes, sir. And that is coordinated through the regional offices. Now, if I get it right that the district engineer can issue a check for 100 million, 50 million. Just the district engineer. The district engineer, sir, does not issue check. It's actually just the notice of transfer allocation, and then we will coordinate with the BTR because the money is with the BTR, sir. What's BDR? Bureau Bureau of Treasury. Bureau of Treasury. And then that's why we have the 24 to 48 hours a window, so that this will be funded by the Bureau of Treasury. So when it is already funded and we have already completed the NTA documentation, that's the time we credit it using the LD added to the accounts of the contractors. So DBM gives the money to the public works, but the money is with Treasury. Not anymore with Landbank. Is that what I understand? Just to clarify, Justice, Oh, yes, the so- DBM only allocates the funds, but the money actually comes from the Bureau of the Treasury. And it is being charged against the seed fund that the Bureau of Treasury maintains with the government servicing bank, which in our case is LATA. So in case Manila DE engineer would say, we are finished, we need the money request would go course to Landbank, or through the Bureau of Treasury. Yeah. If I may go back to the process, just to be clear on the flow, DBM issues the notice of cash allocation to the bank, and then in turn it issues advice to the central office of the government agency that such notice of cash allocation has been issued. Now, based on that advice of notice of cash allocation issued, NCA, yes. the central office will in turn issue the notice of transfer allocation to the various regional offices. Notice of transfer allocation, Right. NTA now. Yes. That will also serve as basis for the bank to already fund the respective sub-accounts of the regional offices. So this NTA goes to the district engineer or the regional office. Yes, because they're going to be furnished a copy, but then it is actually issued to the bank itself. The NPA will also be furnished to the regional office so that they will know if it is already time for them to issue
advice of checks issued and canceled, or if not through ASIC, the list of due and demandable accounts payable, advice to debit account. So it goes to the central office, then it goes to becomes an NCA given to the district, but then the district, when they ask for the money, they have to go to landmark again. Yes. Yes. On the process flow for the crediting of accounts, sir, I will be tackling two transactions. One is the onboarding of the account opening. The other one is the withdrawal of funds. On slide 9, on the account opening, we have here the four main activities: submission of requirements, KYC verification and screening, review and approval, as well as the account activation. On the submission of requirements, as mentioned by our PCEO, we mandatorily require from all of the contractors the submission of the letter of introduction. And also, they are required to present to us full set of KYC documents. So these are their IDs, the corporate and also the government documents, SEC, DTI papers, as well as the GIS. The purpose for this is for us to establish legitimacy, capture who is the beneficial owner, and also to find out if the account is still active or in dormant status. From here, we go now to KYC verification and screening. This is the one that I mentioned So earlier. parte lang yan na mga tugang ka na ginikibong investigasyon ka na ICI dumampo sa parte mismo ka na mga testigos ngunya na aldaw digdi po sa flood control anomalies. So ali pa yan na mga tugang duman sa mga kababayan ta ay update mi na lang kamo aratsan halawig pa na nasambit na pong ini yung mga kaputa na pinaggigibo po ka na ICI. Sunod na nagatubang diyan na mga tugang sa pagdangog kan Independent Commission for Infrastructure, iyon mga opisyal kan na land bank. So ito, gabos ito, itong mga nadadangog nindo, mga babae, lalaki, mga opisyalis to kan na land bank para po sa investigasyon padapit po sa anomalya sa flood control. Taan na land bank, iyo ang nagre-release ka na kwarta na dumampo sa DPWH sa mga tugang. Kaya digdi sa mga kababayan ta mga tugang tatawanin kaputan kung paano si pag-release. So inaharapot na yan duman kan grupo kan ICI judge na iyo po nag-iimbestigar digdi po sa nasambit ng kaso. So si inot kayan pangduwa pa lang yan halawig pa yan sinainot na ipinasairarom sa investigasyon na mga kaputan iyo si Laguna Port District Representative Binamin Binji Agaraw Jr. And pagkatapos na magluwas si Agaraw mga tugang sa pagdangog kan na Independent Commission for Infrastructure ICI, nanindugan nini na da iniya bistado itong magagom na diskaya asin na pirit niya na sinasabi na mayo ni na buminaba na kwarta sa saiya asin da iniya papakiaraman ana nasambit ng kwarta na ining proyekto. So sa pagdangog kan mga tugang, question iniyo ni ICI Chairman retired Justice Andres Reyes na garubaga mayo nin girong-girong ana nasambit ng mga kongresista kapag digdi po nadadagdagan ang budget ninda sa indang mga lugar. Dagdag pa kani, handa siyang magbalik sa komisyon kung kinakaipuan na mga tugang. So pagluwas kani,
duman po sa ICI court mga tugang iniyo po nagpaapod tulos bako maning press conference bako maning press conference kundi sinabat tulos ini kan mga tugang niya mo sa media ta syempre naka-live stream na si mga tugang niya mo sa media, mga tugang duman sa party mismo kan Manila sa nasyonal nakaarabang man duman sa luwas kan opisina kan na ICI nakaarabang and pag luwas kani pigra ni tulos kan mga miyembros kan na media pigra ni tanganing makuan ng tulos ni na impormasyon and uya anda sa iyang mga paliwanag sa mga kaputan kan mga tugang niya mo duman po na miyembros kan media sa Manila uya. Okay, nagpapasalamat sa ICI at binigyan ako ng pagkakataon na may paliwanag ang aming sitwasyon sa mga paratang ng mag-asawang Diskaya. Yun po ay hindi totoo, wala po akong kinalaman sa mga paratang ng Diskaya. Muli po, maraming salamat sa ICI. Sir, pag yun pong sinabi na pag may bubaba ang pera sa inyo, hindi nyo pinapakilaman, ba't hindi nyo pinapakilaman? Ay wala naman po kasing bumababa. Sir, kayo na yung aso na sinasabi. May info ba kayo sa exotic na aso? Hindi po. Sir, babalik kayo sa ICI? Sir, sir. Sir, dito. Sige. Sir, babalik kayo sa ICI? Kung kinakailangan po. So yan kukulit kang mga pag-iriba. May araw kayong kakulit ang mga miyembros kan media. Ta kung gustong may maaraman talagang kukulit-kuliton ka kana mga miyembros kan media. Bako man yan po nin kung ano pa man. Kundi trabaho talaga yan kan mga miyembros kan media na makuha po ana side kana sarong pig aakusaran. Orog na iniyo pong si Representative o Congressman Binamin Binji Agaraw Jr. kan 4th District duman po sa party kan na Laguna. Kaya si mga miyembros kan media na nag-aabang duman, siyempre trabaho yan kan na miyembros kan media and uyon man, nagusto man, iniyo pong si Congressman Binamin Binji Agaraw Jr. na magpa-interview kaya sunod-sunod sinusurunod kan mga tugang niya mo na mga miyembros kan media kaya mahiling mo ba duman duman kaya ito ambush interview na ito mga tugang ambush interview gustong sabihin na bako itong regular na press conference na anda regular na press conference nakaturukaw iyan anda mga miyembros kan media and saro-saro nagahapot saro-saro inaapod pati ang mga pangaran ninda pag ambush interview kaya pairinutan yan kanya-kanya nga put yan kun sarabay-sabay na pati nagahapot kun arin ang simbagon duman kan kun arin duman ang gustong simbagon kadtong inaapot ito anda si simbagon niya ngunyan inapot siya anong iyan sir tanong ita dai mo pakiaraman ta inapot kaya siya duman sa ICI inapot siya ni Justice retired Justice Andres Reyes mga tugang kun taano ta dai niya pinapakiaraman ana kwarta kan DPWH mga tugang digdi ang sabi niya sa kaputan kan mga miyembros kan media paano ko man niyang papakiaraman na maayo man niyang dina-download maayo man niyang binababa sa sakuya kaya maayo man niya kung papakiaraman na kwarta dahil ko lang aram ko na iyo to si sabi niya dahil ko lang aram kung may i-download pala may daraw na kwarta sa iya papakiaraman niya po data man yan aram kung araw kayan tade may naman in follow up kaya ita binutong na siya kadtong sa iyang abogado madya na ngayon tama na ngayon pinaunraan mo naman ang mga miyembros kan media ito po sa paagi kan na ambush interview na pinag-gibo po kan mga miyembros kan media duman sa nasyonal so anda trabaho kaya kan media araw talaga po kayan po pag maluya-luya kang mga taga pag maluya-luya kang taga media
mawawalat ka sa baybayon. Kaya dai ka dapat magali-ali sa grupo. Pag nagpasra suway-suway ka sa grupo, hula ka, nagpayag na si Saro, dai mo pa makukuha. Kaya dumanda, kanya-kanya nga hapot ang mga miyembros ka na media. Pero nagpasalamat siya sa party mismo ka na ICI, tatinawan siya ng pagkakataon na ang makapagpaliwanag asin na linigon man na sa iya nga sa diri. Sa iya man yan na lado mga tugang. Sa iya nga lado man yan. Itong mga pahayag niya. Depende yan na mga tugang kung ipapaapod pa siya kana ICI. Pero willing pa man da siyang atubang duman po. So ngunyan, pagkatapos kaniyo po mga tugang ni Congressman Agaw, mga tugang digdi agaraw ni Congressman Agaraw digdi nakasalang iyo po ang mga official ka na Land Bank of the Philippines. So haloy pa mga tugang dugay na dugay na iniyo pong nasambit ng mga pag-iimbestigar digdi po sa mga opisyalis ka na Land Bank. Pero balikan ta daw kung nung tagiraray sa indang mga bayan. Yeah, because that's the only situation I can think of that they are required an account per project if it's a new joint venture for this project A, and then another joint venture for project B, and another project C. So maraming account na binubuksan per joint venture project. I'm just speculating. You would know. It's usually the practice of these government suppliers or creditors to enter into joint venture agreements with other entities, wherein they do not necessarily have to incorporate a joint venture corporation, but simply they enter into a joint venture agreement and then unincorporated JV. And then based on that agreement, they agree to open an account with a certain bank, like for example, a government service leasing bank, to see to it that the payments that shall be received in the regular course of their business will be credited to those accounts. It is also supported by an LOI. So that these new accounts are being endorsed by the DPWH. Hello. Ma'am, sinabi niyo po kanina na every project nag-open po ng account. Every project ng contractor. Not necessarily, sir. But if that is the desire of our client, then we open the account as long as they will present to us the required opening documentary requirements. Okay. Kasi sabi niyo nga, may mga, yan ang mga design ng mga ibang contractors. Hindi ho ba kayo nagtatakaman na yung payment kung minsan ay every week yung payment, yung mga project kung minsan is hindi naman ho medyo madali ang mga project, like it takes about siguro mga 3 to 6 months, pero meron po kasi kami na-observe na pattern dyan na pag control in less than 1 month ko na full payment po mami. Ibig sabihin na i-release po ng Land Bank yung payment. So kung yung mga yan ma'am ay nakapag-open ng account sa Land Bank at per project na, so hindi rin ho kayo nagtataka na bakit ang bilis ng payment. Sir, as to project completion, hindi po namin nakikita yung mga documents nun. Ang nakikita lang po namin documents are the disbursement supporting documents. So we do not talk kailan po na award at kailan po dapat bayaran. Yes. But those are part of the submissions, project list, di ba? So, Commissioner,
these are deposit accounts. So to the extent that they need to be paid and settled for the projects that they've completed, that is what we see. And that those are part of the documents that are provided to us by DPWH. Now, as a depositor, as a deposit account, so it's really just funds flowing in and out. And the completion of a project, the percentage, the progress billing, that is totally separate, and that's nothing to do with the deposit account po. Right. Yeah, I guess maybe we can focus on some very notorious districts that I think may require some answers from the land bank. If you don't mind, can I focus on questions on the Bulacan situation? That's why I was asking earlier the red flags, no? Like they were disbursing 2 billion a month. Was there anything unusual that you notice 2 billion a month of disbursement? I'm sure you have other contractors. Maybe to me, I cannot imagine legitimate quadruple A contractors who can bill 2 billion a month continuously. Just documenting payroll, documenting suppliers, documenting equipment, 2 billion a month is almost impossible. Commissioner, if I may. Yes, I'm Toti Vallado from the Legal Services Group. At this point po, we'd like to, with all due respect, advise management representatives of Land Bank to answer with caution because any confirmation po of the statements that you said would already indicate probably existence of an account with us, and we are constrained by the bank secrecy to keep the confidentiality po, sir. Commissioner, to the extent, I guess that we could supply you with some information, if we may request for an executive session that would be specific Or to certain. maybe just give it to us in the form of a document rather than disclosing it at this time. It will help us. It will help us so that we can, as I said earlier, what we want to do is to plug possible repeat of something like this happening ever. No? So iyan na mga tugang nagpapadagos na impormasyon na mga pag-imbestigar sa mga official kan na Land Bank kan na ICI member. And digdi, inaapot sindat ko na ano nga may bago nga kamo nagdi-disburse na ni na kwarta o binabayadan na may inspection nga kamo kan na project kung tapos na dahil nga kamo kayo nagngangalas na madalion nga yan na natapos na project babayadan na. So sabi ka na Land Bank mayo nga kami kaya ni na jurisdiction na bako minayan samuya lang nga na pag-disburse, pagbayad, pagpaluwas ka na kwarta. Kung nagkiklaim na tatapos na, certified na ka na DPWH, sinasabi na digdi nga ini yung project na ini completed na tapos na nagahagad na ni na bayad so mga papilis kan DPWH o si mga papilis kan kontratista kompleto man so na-release na ni na kwarta na bangko sa bagay totoo man talaga yan bako naman kayong trabaho yan bako naman yan trabaho ka na bangko mga tugang and dyan ang trabaho ninda iyo na magtaunin na kwarta and na-certified ka yan pag sertipikado ng completed na mayo naman talaga yan pag permado na kanda DPWH kompleto na itong mga papilis para bayadan sinda
ibabayadan niyan. Araw po talaga kayo na transaksyon sa bangko. Pag nagtatransaksyon ka baga sa bangko, alimbawa ngayon, may kukunon kanin kwarta dyan sa party mismo ka na bangko. Nag-open in account ka, partner. Ilingon mo, ini bagang mga transaksyon na pension, example na lang partner, pension. Pension. Mga tugang sarong institusyon, alimbawa, mag-GSIS ka, Pag-ibig, o maging SSS. Ito mga may pension partner. Pag ma-claim kanin na pension, mga tugang, ma-transaksyon ka na duman sa ahensya ninda, kukumplitoon mo na mga papilis, ang mga requirements. Ano po iyan mga requirements na iyan? Sain ka makumpleto ka yan? Siyempre, kung ahagadon mong pensyon sa party ka kan SSS o Pag-ibig o maging sa GSIS, mga requirements na pinaghahagad sa imo kan SSS, Pag-ibig o kan GSIS, dapat makumpleto mo na to. Pag nakumpleto mo to, sasabihan ka, mag-open ka na po ni na account. Pastor, sasabihin ka ng mag-open ka na po nin account. Bahala ka na kung anong bangko ang gusto mo na kuunon. Pwede ka magkuha sa Land Bank, pwede ka sa DBP, pwede ka o kung sa inpaman na bangko, pwede sa private. Depende yan sa imong kursunadang bangko. And mabalik ka, pag nakakuha ka na nin account kana bangko, mabalik ka duman mismo sa imong tinatransaksyonan tanganing magkaigwa ni nin pensyon. Alimbawa, nagki-claim ka sa SSS, dito mabalik ka duman sa SSS, ipapailing mo, isasubmit mo itong account mo. Pag submit mo kadtong account mo, nag-open ka na, siyempre haaputon ka, pag na-kompleto na itong kuyan mo, pinaduman ka sa bangko, haaputon ka kang bangko, sa mo nga gagamiton. Pension po ngaya, para sa pension ngaya para sa sa SSS po ngaya, sa Pag-ibig po ngaya, o sa GSIS po ngaya. So ikakagto naman para sa pensyon mga tugang. Tatawanan ka na, i-issuean ka na kaya mabayad ka na sa bangko kung piraan na babayadan mo, alimbawa ngaya 500, tapag open mo nin account, may pipirman ka naman sa bangko. Pagkatapos, pag natapos na si pirma, i-issuean ka na nin ATM card. Pagkatapos, sasabihan ka na bangko na malaog na lang po ngayon dyan sa imo. So, okay na po ngayon, i-check mo na yan. Sumabalik ka duman, kaparte kan SSS, tanganing itao mo sa imong account. Pero may PIN iyan, partner. Oy, pastor, ang PIN, dai mo itatao, sa imo man yan. Sa imo yan mga tugang. Iyan na PIN, dai mo itatao. Ang itatao mo lang duman, si number kan account mo. Duman sa party mismo, kana bangko, o kana SSS, o Pag-ibig, o GSIS, tanganing maglaog duman, sa imong account, maglaog duman, and pag-inform sa imo kan GSIS o kan Pag-ibig o kan SSS na okay na po ngaya, halaton mo na lang, sumachik ka na lang, mapindot ka na lang duman sa ATM. So malaog na yan, iuhulog na yan itong kwarta mo, itong pension mo, iuhulog na yan kan SSS o Pag-ibig o kan GSIS, duman po mga tugang sa bangko na sa imo pong pigkuanan nin account, pig-openan nin account mga tugang. Kaya maayo man talaga dyan nin pakiaram bangko sa pag-inspeksyon, partner. Garo maling yan, pag-process mo partner nin pension, maayo man nin pakiaram dyan ang bangko. Pastor, bakong iyo, ma-process ka nin pensyon, man pakiaram kan na bangko kayan, ang pakiaram kan bangko, may maglaog lang ning kwarta sa inda pa, tapos kung ma-withdraw ka, i-release na yan sa imo.
pareho man yan, ang DBM man mga tugang, ang DBM o DPWH, mahulog ka na kwarta, duman po mga tugang sa land bank, and duman, pag okay na yan, iyan sinasabing project, sertipikado na, ipapailing mo lang, sertipikado, completed, and si mga requirements, patapos sinasabi na duman, pwede ka na mag-withdraw sa bangko, pwede mo nang kuunon, o ipaprocess na yan ka na bangko, itataw na yan sa imo. Dahil naman yan magpaparapot ang bangko na ngaya, pastor, anong yan, ito dinali-dali, madalion nga yung project mo. Ano? Dahil ka naman naaputon ka, tamayo mo yung pakiaraman na bangko kayan, dahil mo yung nag-aaram ko na ano ang mga transaksyon mo sa pagpagibukan flood control o pagpagibukan tinampo ba kung iyo, pastor? Dahil mo yung nag-aaram, mga tugang, kaya sabi ka na bangko, ang sabi ken bangko duman sa kaputan ni ICI, ano po ngayon dahil man lamang nga kamo nagduda na anong na bulan nga dapat completed si proyekto, tulong bulan pa lang tapos na, ay dahil man po nga kami pag nag-submit ka nga ng butcher, pag nag-submit ka nga ng butcher, kompleto nga approve man nga, sertipikado na nga yan, ano to po, kanda DPWH, ano po, ma-release na nga kami ni na kwarta, kung pira nga ang kinakaipuan na basado nga sa butcher. Ano? Partner, iyo po iyan mga tugang. So, unliable talaga kayan na mag-inspection, mag-aram kung completed itong project, iyo po ang opisina kan DPWH. And kung pinaaram, dumanda sa parte kan LGU, partner. Ano? Kung pinaaram duman sa LGU, ang LGU man, magtataga supervise, magtataga hiling man kung gusto ka na LGU. Ano? Kung gusto kan LGU na hilingon, ito pong proyekto kung DPWH nagpapadalagan kan project, mayo man talaga ning say LGU dyan. Si congressman man ko na iyo ang nag-alokar ka na budget na nagkakamada man, iniling man ko na partner. Ano? Iniling man ko na ni congressman kung talagang totoo na implementar kan project asin na natapos. Taan land bank, dahil man yan pwedeng sabihan na, uy, dahil kago na mag-withdraw, ano? Dahil kago na mag-withdraw, inot na inot, dahil may panay inspection ang project, bako naman po yan trabaho kan bangko mga tugang. So trabaho yan kan DPWH. And kung may pakiaram ang kongresista, ang congressman na iyo ang nag-alokar kan pundo kung bako siyang kickback king, partner, bakong kickback king, ano? Ma-inspection yan duman sa lugar. Si congressman ko na iyo ang pwede magsabi, o dahil pa kumpleto yan dayan pag-releasan, taday pa yan kumpleto, pakangantig sabihin nindo, completed ang project, dahi pa palan. Ano? So, arog kayan ang sistema kana transaksyon sa bangko po mga tugang. Ano? Iyan, paliwanag kadtong opisina kan land bank. And iyo man giraray na sa paghiling-hiling ta sa mga bangko kung kita na nakakadyan, arog man talaga kayan ang transaksyon. Dahil ka ba ninahapot, ano? Kung ano niyo haman na garo ka man lang negosyante, naghulog ka partner, naghulog ka dyan sa bangko, gusto mong mag-withdraw ng kantidad, aputong ka palang ka na bangko, sain mo ni gagamiton, ano? Sa diri mo tong kwarta, dahil ka man na maayo man pakiaram dyan ang bangko kung sa'yo mo yung gamiton, aputon ka palang ka na bangko, piraman ang ganansya mo, piraman ang dilhin siya mo duman sa imong negosyo. Dahil naman yan inaapot. Ka pastor, naguulog ka sa bangko, inaapot ka kayan. Pastor, inaapot ka kayan. Kan bangko, dahil naman bagay ninahapot, kung piraan nagiging dilhin siya mo, kung mautang ka garo, hindi lang. Ano? Dahil pa man kita nakahapot, nakahutang, dahil pa man kita nakautang dyan po sa bangko, mga tugang. Pero kung mga itong mahulog-hulog ka lang ni na kwarta, ano, negosyante ka, dahil ka naman sasabihin na, ano po ngayong negosyo mo? Ano?
piraman nga ang ganansya mo kani bulan-bulan, tanagulog ka ngayon araw kaninga, dakulang kantidad. Dahil naman yan na mga tugang. No? Mayo naman kayo na araw kayo na transaksyon sa party kayo na bangko. Ano po nga, nagpapahulugan ka nga. Ano po nga, nagpapautang ka. Taarog po nga kayong kadakulaan na nakukuha mong kantidad, ang paghuhulog mo digdis sa muya. Dahil naman kayo ng pakiaraman na bangko mga tugang. Ano po? So, iyan, nagpapadagos pa po ang investigasyon ka na ICI sa mga opisyal ka na land bank mga tugang. So, duwa pa sana ang naisasalang. Ano po? So, inot si Congressman si Congressman po kan na Laguna and mga tugang ikaduwa ining mga official kan na Land Bank of the Philippines. So alawig pa ni abot pa ni at tiyan, may mga masunod pang mga iimbestigaran na mga tugang na nakaprograma ngunya na pagkaaldaw. Bueno, inabot na naman kaya kita ni na oras ni na pamamaaram mga tugang sa pangarang ka na sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Pastor Serge sa Marmol. Mga tugang, nag-aantabay ka mo sa papitik-pitik lang. Salamat po and syempre, uya po ang sa tuyang deliberate. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan 3:16. Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Mga tugang, inabot kami din oras nin pamamaaram. Ako po si Junel Cuba. Salamat po. Kahanda sa inyong pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. Sa